Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Hindi mo sinakmal lang sanggol! Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nagtago ang mahiwagang matandang babae na nagngangalang Negra Diabla noong narinig niyang may papalapit na tao sa kinaroroonan niya sa tuktok ng bahay ni Rihanna. Si Madam Shona ang dumating na nag-aalala dahil hindi pa niya nahanap sila Masa at ang kanyang mga apo na sina Aris at Carmina noong humupa na ang lindol. Samantala, naplano na ni Negra Diabla ang pagpapakita at pakikihalubilo niya sa mga tao. At ngayon, inyong pakinggan ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Malayo ang pinanggalingan ko. Malayo? Paano ka nasabihan ni Rihanna na pumunta dito? Ganito. Pauwi na sana ako kanina, pero nakita kita. May hinahanap ka yata. Tutulungan na kita. Ay, nasaan ang sinasabi mong hinahanap mo? Sige, tutulungan na kita. Hindi ko nga alam. Kaya hinahanap ko sila. Huwag mo akong pigilan. Pupuntahan ko si Rihanna. Ayos na ang hitsura ko. Wala akong nakitang pagdududa sa akin yang matandang babae na kagaya ko. Kung ganoon, pwede na akong makihalubilaw sa mga tao.
Sir Artemis, baka naman nag-aalala na ang lola ng mga bata na nagpunta dito sa construction site dahil sa lindol. Ikaw talaga, Marlon. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na tawagin mo ako sa aking pangalan na Artemio. Oo nga pala. Nakalimutan ko ulit. Sorry, Artemio. Mabuti kung ganon. Hindi ako pumunta sa kinaroroonan ng mga bata dahil may tumawag sa akin. Kaya ikaw ang inutosan ko kanina. Ano bang ginagawa nila? Yung batang lalaki, parang ayaw niyang umalis sa harap ng computer. Ganun ba? Yung batang babae naman, tulog. At yung yaya naman, parang nawawala sa pag-iisip niya. Ano? Nawawala ang pag-iisip niya, kamo? Oo, Artemio. Nawawala ang matino niyang pag-iisip. Sobrang takot nila nung dumating sila dito sa construction site. Oo. Ang lindol ang isang pinakadelikado na unos o sakuna sa mundo o kalikasan. Maraming nawawalang buhay. Tama yan. At natakot yatang masyado ang taga-alaga o yaya ng mga bata. Sige. Ako nga ang titingin sa kanila. Iwan mo na kita. Nagtataka ako kay Mr. Artemio. Nakita ko sila kanina ni Madam Shona na kinakausap niya. Pero hindi ba niya sinabi kung nasaan ang mga bata? Na pumunta sila dito sa construction site? Siguradong naghahanap na ang mga yon. Hindi ko rin talaga maintindihan si Artemio. Sige na. Kunin mo na ang mga alaga mo. Babalik na kayo sa bahay ni Rihanna. Hinahanap na kayo ni Madam Shona. Alalang-ala na sila. Kanina pa sila naghanap sa inyo. Baka biglang lilindol na naman. Baka magiba ang bahay ni Rihanna. Hindi mangyayari yan. Sige na. Iuwi mo na ang mga bata na alaga mo. Sundin mo na ang sinasabi ko. Opo, maraming salamat sa malasakit ninyo sa amin. Kaya walang nangyari sa amin noong lindol. Parang takot na takot ka. Opo, kasi po, naalala ko nung mawala ang mga magulang ko, mga kapatid, o pamilya ko po. Wala na sila dahil sa unos. Bakit naman na wala na sila? Nalunod silang lahat. Natangay ng malakas na agos ang bahay namin. Ganun ba? Baka naman mamamatay din ako pag nagadaganan ako ng magiba o guguho ang bahay ni Rihanna. Hindi mangyayari yan. Naguguho ang bahay ni Rihanna. Sige po, sir. Uwi na kami. Aris, uwi na tayo. Mahimbing ang tulog ng batang babae. Opo nga, sir. Mabuti sa kanya, inosente sa mga unos o sakuna. Di pa niya alam ang mga sakuna o unos na kikitil sa buhay ng bawat tao. Aris, iwanan mo na yung computer. Tayo na. Uuwi na tayo kila lola ninyo. Salamat. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo, Masa. Saan ba kayo galing? Madam, akala ko magigiba o maguguhang bahay ni Rihanna kanina kasi parang duyan noong lindol. Kaya sumunod na lang kami sa mga taong nagsitakbuhan na lumabas sa bahay at compound ni Rihanna. Mabuti naman at hindi nahiwalay ang mga bata sa iyo. Ang mga apo ko. Mahigpit ang kapit ni Aris sa laylayan ng blouse ko, madam. Kinarga ko naman si Carmina.
Ganun ba? Opo, madam. Naitanim kasi sa isip ko na kahit anong mangyari, hindi ko ipahintulot na may madisgrasya sa mga alaga ko, madam. Sigurado kasing patayin ako ni Sir Gadon pag nagkaganon. Sobra ang pag-aalala ko nung hindi ko kayo mahanapan. Oh, nasan si Ador? Gabi na po, madam. Baka magagalit na si Sir Gadon. Di pa tayo nakakauwi. Itinawag ko na sa kanya na medyo gagabihin tayong pag-uwi. Ha? Ah. Ganon po ba? Siya na itong tumatawag. Hello, iho? Ama, nasan kayo? Pauwi na ako. Ganun ba? Opo, Mama. Kung ganun, baka magsabay-sabay tayong darating sa bahay. Siguro. Paalis na rin kami dito. Sinabi ko na sa mga bata na maghanda na sila at uuwi na kami. Mabuti kung ganon. Sige, ingat kayo, Mama. Oo, iho. Sige na. Bye. Mabuti at hindi nagalit si Sir, madam. Stricto si Gadon. Formal siya nung tumawag siya sa akin. At sinabi na baka gagabihin tayong darating na makakauwi sa bahay. Ganon po ba? Oo, Masa. Sige po. Titignan ko si Mang Ador. Sige. Pero tulog na yata si Rihanna. Di na lumabas sa kwarto niya. Ganon po. Titignan ko na lang at magpapaalam na tayo. Sige na. Isama mo na ang mga bata doon sa sasakyan. Opo, madam. May babaeng nakaupo sa hardin. May bisita pa yata. Rihanna na hindi pa nakakauwi kagaya namin. Puntahan ko nga at kakausapin ko. Baka naman isa sa mga kaibigan ni Rihanna ang babae niya. Nakatalikod. Hindi niya ako mahalata kung hindi ako magsasalita. Madam! Ha? Ay, may edad na pala. Oh. Madam, makikitulog ba kayo dito? Hindi. Saan kayo uuwi, madam? May susundo ba sa inyo? O kaya may hinihintay ba kayo na susundo sa inyo? Ha? Oo. May kasama ako. May susundo sa akin. Matanda pala ito. Iwanan mo na lang ako dito. Sige, madam. Mauna na kaming umalis. Ando na sa sakyan sila, Madam Shona, madam. Uwi na rin ako. Sige, madam. Mauna na kami. Dali. Ay, totoong tao na ako sa paningin ng mga tao. Maliwanag ang ilaw. Pinagmamasdan ako ng taong yan na tinatawag nila sa pangalang Ador. Pero wala man lang akong nahalatang pag-aalinlangan sa akin. Malaya na akong magliwaliw kahit saan sa mundo ng mga tao. May lalaking papasok sa bakuran. Bakit ganito? Bakit parang tumayo ang mga balahibo ko o pagkakita sa lalaking yan? Iiwas ako. Sige na. Baba na kayo. Naku, tulog na naman si Carmina. Opo, madam. Pinapagod kayatang masyado ng alaga mo, Masa. Nakakarga lang lagi.
gising man o tulog. Walang anuman po, madam. Okay lang. Madam. Oh. Masa, nangalay ka na yatang nakakarga kay Carmina. Akin na. Ako naman ang magbubuhat sa kanya. At ako nang magpapasok sa kanya sa bahay. Hindi na, Mang Ador. Ah? Magaan lang si Carmina. Tayo na, Carmina. Baba na rin tayo. Nako. Ang himbing at sarap ng tulog niya. Oh. Di man lang magising. Ay, maraming salamat, Diyos ko. Bataw. Nakarating din tayo dito sa bahay na walang masamang nangyari sa atin. Hindi. Ligtas tayo sa lindol na yon. Kumustang binyag ni Rihanna, Mama? Ayon, natapos din. Tamang-tama na matapos ang seremonya nung lumindol. Malakas ang lindol na yan. Mabuti at saglit lang. Ilang segundo lang. Oo nga eh. Tamang-tama pa naman na kainan kanina. Kumakain na kami nung biglang lumindol. Ano na lang kung nangyari? Paano na ang mga taong kumakain? Ano pa nga ba? Natapo ng mga pagkain. Nagtakbuhan ng mga tao. Nagkaagulo na. Lumabas lahat sa bahay. Kaya walang silbi ang pagkain. Natapon lahat. Ano pang magagawa natin kung gano'n ang nangyari, Mama? Ang mahalaga, tapos na ang binyag ng ampon ni Rihanna. At Oo. naging legal na anak niya. Oo nga eh. Bata pa si Rihanna. Marami pang magkagusto sa kanya. Mabuti naman kung makipag-asawa. Para may kasama siyang magpalaki sa bata. Sa palagay ko, wala na siyang planong mag-asawa. Sa bagay, kung maisip niya na baka hindi mahalin ng maging asawa niya ang ampon niya, mas mabuti kung hindi na. Baka makahanap pa ng barumbado. At saka wala namang problema sa ikabubuhay nila. Yumaman naman na dinaoras. Oo nga eh. Kung isiping mabuti, parang imposible ang nangyari sa buhay ni Rihanna. Parang naitaon lahat na mahirap paniwalaan. Oo nga, no? Parang naging swerte niya ang bata o sanggol. Naniniwala pa rin kayo talaga sa swerte. O, di ba? Masasabing hindi naman niya pinagpagura ng grasya na naibigay sa kanya. O, di ba? Totoo ang sinabi ko. Oo. Naging biktima ng unos ang mga amo niya sa abroad. Pero baliktad. Imbes na sila ang mabigyan ng ayuda. Hindi. Bagkus. Sila naman ang nagbigay. At si Rihanna ang pinakaswerte sa lahat na tumanggap ng ayuda. Parang milagro ang lahat ng nangyari. Kaya, sinasabi kong ang ampon niya ang nagdala sa kanya na magandang kapalaran. May bisita pa na hindi nakauwi kahapon. Sino kayang babaeng yan? Hindi ko yata kilala. Saan kaya siya natulog kagabi? Hindi ko na nakita. Paano? Hindi naman kasi ako lumabas mula nung napatulog ko si Ammar. At nakatulog na rin kasi ako. Madam? Ha? Madam ang tawag mo sa akin. Opo. Isa po ba kayo sa mga bisita ko kahapon? Bisita? Opo, madam. Pinabinyagan ko kasi ang anak ko kahapon. Maraming bisita at maraming naihandang pagkain. Kaya lang, sayang
at natapon lahat dahil sa lindol. Oo. Nagimbal ang lahat at natakot sila. Nagsiuwian ng Diora sa mga dumalo. Oo. Nakamamatay ang lindol. Maraming gumulong na bato. Maraming buhay na natabunan sa mga gumuhong lupa. Totoo po yan, madam. Alam kong maraming namatay sa lindol. Pero sigurado ako. Ang bilis ng trabaho. Ilang buwan na ang construction. Kaya makikita na ang itsura ng gusali. High-tech lahat ang ginamit sa construction. Alam kong bilyonaryo ang may-ari. Pero anong nasyon ang pinanggalingan niya? Amerikano? Amerikano, sasabihin ko sana dahil talagang foreigner ang itsura. Dayuhan dito. Pero hindi naman Amerikano. Talagang bilib ako sa kanya. Hindi halatang mayaman dahil simple lang siya. Solo flight kung pupunta siya dito sa construction site. Wala siyang driver at siya mismo ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Dumating na si Sir Artemio. Hihintayin ko na lang siya dito. Residential house lang ito. Talagang nakaplano ng maluwang. Malaking bahay. Na plano na malaking bahay ng pamilya. Pamilya. Ang pamilya nyo, sir. Pwedeng isang pamilya ang titira dito. Pwede namang maraming tao na hindi magkakamag-anak. Ha? Paano yan, Sir Artemio? Magkakasama sa isang bahay pero hindi sila magkakamag-anak? Oo. Naplano na para sa lahat ng nabubuhay. Ang ibig kong sabihin, para sa lahat. Ha? Para walang siguradong patutunguhan ang pinagsasabi na. Alam kong marami ang hindi mo pa naintindihan sa mga sinasabi ko, Marlon. Pero maintindihan mo rin dahil isa ka sa mga titira at ikaw ang pinaka-espesyal sa kanila. Ano? Oo. May parte lahat ng mga nagpagod dito sa napapatayong malaking bahay. Amar! Amar! Asan ka na, anak? Saan na naman nagpuntang batang yon? Amar, anak! Asan ka? Asan na naman ang anak ko? Ang likot talaga. Di mapakali. 5 taon lang niya. Pero parang 7 taon na siya. Baka nandun na naman sa rooftop. Sige. Tatayo ka sa pinakataas na baitang ng tinayo kong hagdan. Magbilang ako ng 3 at lulundag ka na. Huwag, anak! Ha? Ano ang pinapagawa mo sa anak ko? Gusto mo yatang madisgrasya ang anak ko? Di mangyayari yan.
kay Amar. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!